Hello Capricorn, salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus. General reading para sa buwan ng Marso. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaring ang reading sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron, ay, ang bilis, meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Capricorn, ang ganda ng iyong unang card, Nine of Cups. Emotional fulfillment. O kaya, actually, para sa akin, pwede mo na rin i-interpret ang emotional fulfillment as success. So, wherever you are in your life right now, pwedeng sa career mo, everything feels right. You are exactly where you need to be. Parang damang-dama mo na you are exactly where you need to be. Belong ako dito. It could be in the form of belongingness. It could be in the form of love. Pwedeng emotionally fulfilled ka when it comes to your love situation. O pwede din naman na, I don't know, kung meron kang nililigawan, oo o siya. O pwede din naman na nasa honeymoon phase ka in your relationship. O pwede din naman na parang, halimbawa, meron ka dating hindi nakasundo na kaibigan, ngayon bati na kayo. Meron ka dati na hindi, um, lagi kayong nag-aaway, lagi kayong natatalo. Ngayon parang everything feels so right na. Um, Yan ang core energy ni Capricorn this March. Emotional fulfillment. Ang ganda. Sabi ko muna yan, hindi nyo siya makikita. Mapuputol siya um, sa screen, pero carry lang yan. Core energy. Okay. I don't know kung merong tao na, kasi itong Queen of Swords, may tao sa paligid mo na parang wala siyang pakialam. Or masama ang ugali niya. Hindi naman masama ang ugali, matabi lang dila. Laging nagsasabi ng, masyado siyang prangka na nakakasakit na. Pwedeng ganun, pwede din ikaw yan. Pero I don't feel like there is disagreement or hindi magandang relationship with this person. Kasi remember, core energy mo, emotional fulfillment. So, pwedeng yun nga, yung tao na ito ay makakasundo mo na siya, naiintindihan mo na siya, nagme-make sense na yung mga sinasabi niya sa'yo, at everything is parang, ewan ko, may ihip ng hangin. May ihip ng hangin na magkakaroon ng pagbabago when it comes to your relationship with that person. Kasi itong card na to, pagbabago o merong ayang magbago. Merong parang kontento ka kung ano yung trip mong gawin. Kontento ka kung nasan ka ngayon in your life. And pwede kasi na itong tao na ito ang nagko-cause ng parang pinipilit ka na magbago o pinipilit na na gawin mo ang isang bagay, pero para sa'yo, sakto lang kung nasaan ka ngayon. Hindi mo kinakailangan na gumawa ng pagbabago. Okay, mukhang love situation Yung iba sa inyo, maaaring daraan sa isang breakup with this person, o pwede naman na breakup as in kung career, breakup sa team, aalis ka na dun sa team, o pwede din naman na may pain na idudulot sa iyo ang iyong mga colleagues, at alam mo yun, nakayuko ka lang, laying your head low, doing everything you can, trabaho lang ng trabaho, and hindi ka magpapaapekto doon sa mga tao na um, masakit magsalita. Oy, Queen versus Queen. So, tingin ko ibang tao nga yan. Yung sinabi ko kanina na matabilang dila, na masakit magsalita. Ikaw to Capricorn. Ikaw to, Queen of Pentacles. Grounded, stable, hindi matitinag kahit pa
May mga tao na nag-a-attempt na kumontrol sa'yo. May mga tao na nagsasabi sa'yo na magbago ka. May mga tao na nagsasabi na ganito yung gawin mo, pero labag yun sa kalooban mo. Kasi I feel that masyado kang masaya para baguhin yung tingin mong tama. Masyado kang stable para mag-adjust sa gustong mangyari ng iba. And masyado kang matalino, um, ma-explore ganyan. Kaya hindi ka magse-settle sa kung nasaan ka ngayon. May tao sa paligid mo na malakas ang puwersa. Malakas ang puwersa in a sense that pwedeng boss mo powerful sa'yo, mas powerful sa'yo. Pwede din naman malakas ang puwersa, pwede din naman na sadyang manipulative at controlling sila na hindi nila parang hawak ka nila sa leeg. Pero kahit hawak ka nila sa leeg, hindi ka magpapakontrol. Masyado kang grounded and stable, hindi ka magpapadalos-dalos. Mag-explore ka, oo. Willing ka to learn something new, pero willing ka to create, pero it's not something na pag labag yun sa kalooban mo, hindi mo isa-sacrifice yung prinsipyo mo para lang sundin yung ibang tao. Pero merong kailangang magbago around you, Capricorn, na you refuse to see it, to see the reality of the situation. Example nun, yan nga, merong mga controlling na tao sa paligid mo, pero iniinda mo pa rin, alam mo yon. May mga tao na parang parasite sa'yo, nakikinabang sa mga pinaghirapan mo, pero ikaw go ka pa rin ng go, imbes na i-cut off mo sila sa buhay mo. Merong meron kang kailangan ng tanggalin at si universe na alam mo yun, nakikita mo na hindi ako meant na magtagal dito. Maraming mga bagay na nagdudulot, ginagawa tong tao na to, itong grupo na to, o ewan ko kung boss mo, family mo, whoever, may ginagawa sila na nakakasakit sa'yo, pero imbes na i-cut off mo sila sa buhay mo or lumayo ka na, pinipili mo pa rin na magstay para bordering martyr na, ay Capricorn, masyado kang grounded na parang, hindi, okay lang yan, parang lilipas din yan, ganyan. Pero the universe is telling you now, lalo na patapos na ang quarter 1 ng 2026, na there's something that has to change in your situation right now. There's something that has to be let go of. Kasi kung hindi ka, isusweep mo lang everything under the rug at hindi mo i-address yung issue na yun, example nun ay hindi na masaya, hindi na kontento, kung i-sweep mo yun under the rug, darating ang point na heartbreak ang idudulot sa'yo o masasaktan ka lang sa mga actions na gagawin ng mga tao na ito. Merong presensya ng isang tao, yun nga yung babae. Kanina yung sabi ko na masakit magsalita. Not necessarily babae, pero kasi Queen of Swords yan eh. Merong somebody na detached, walang pakialam. Pwedeng boss mo siya, pwede din ka-level mo siya eh. Pwedeng kapatid ng partner mo, pwedeng pinsan ng partner mo, pwedeng colleague mo na nakaka-irita talaga. Tapos, ito ka, sobrang stable, grounded, and hindi matitinag when it comes to decision making. At ito siya, kung ano-ano sinasabi niya, pwedeng kung ano-ano sinasabi niya behind your back, o kung ano-ano chinichismis niya, para siguro impluwensyahan niyo yung iba tao, o kontrolin yung boss niyo pa, pwedeng ganon. In a relationship naman, core energy mo, remember, you are in a very emotionally satisfying situation, no? So, pwedeng yung love situation mo or romantic life mo is very stable, very contented ka doon. Pero another aspect of your life needs some re-evaluation o kinakailangan mong mag-take ng action o isipin, magplano kung ano yung next move mo, kung ano yung sisimulan mo. Pwedeng may kinalaman sa pera, investment, okay ka sa relationship mo, okay ka sa marriage life mo, okay ka o kung sa work yan, parang emotionally kontento ka doon, pero there's something in your life that needs changing. Another aspect of your life, kailangan may baguhin or may kailangan kang simulan, o pwede din naman na investment, merong kailangan, ayan, tingnan mo may ego, parang nag-hatch siya ng egg na nagpapalaya ng mga tao. I don't know kung meron kang kailangang i-mentor, kung kinakailangan mo na bang i-duplicate yung sarili mo para
hindi ka na nabu-burn out sa trabaho mo, puwedeng gano'n, eh. Somebody, may external force na nagdidikta o nagkokontrol sa how you should, address yung, ah 'yan, yung mga changes na kailangan mong gawin sa buhay mo. Puwedeng yung iba sa inyo, gusto mag-aral tapos parang dine-delay niyo lang, puwedeng masters 'to, puwedeng double degree, parang dine-delay niyo lang. Sa kaka-delay niyo, ang dami ng nangyayari at hindi niyo na nagagawa totally yung mga dapat niyong gawin. And this is a good card to see ending your reading is some planning. You are in a stable space right now. Stable yung pwedeng trabaho mo, pwedeng yung romantic life mo, stable and core energy, masaya ka. Bottom line, masaya ka. Pwedeng yung iba sa inyo napapagod na sa parang new mom o napapagod na doon sa pag-aalaga ng bata, pero at the end of the day, you are happy. You're happy where being a mom, parang ganon. Maraming nakasasakit sa iyo ng mga bagay, pero at the end of the day, okay ka kung nasaan ka. Maganda na makita ang Queen and King of Pentacles. So, pwedeng financial stability yon, starting a financially stable life. Pwede din naman na magsisimula ng investment, mag-iisip, magpaplano. You are manifesting something na may kinalaman sa pera. I don't know kung mag invest ka ng business o pwede din naman na may bibiling kayong property ng partner mo. I strongly feel that kung yan ay yung property na yan may kinalaman sa parang home life nyo, itong issue with this person may have something to do with sa work life naman, sa other aspect. O pwede din actually na kamag-anak yan, nakikialam doon sa investment nyo. Pwede yung iba sa inyo nasa ibang bansa, tapos gusto nyo pondo, magpundar dito. Pero maraming pakialamera. Maraming nakikialam na actually, iba sa inyo puwedeng ano, eh, may partner kayo 'no, ta's may dati siyang pamilya. Yung partner gusto mo na mag-invest with your partner, pero yung ex niya nangungulit pa para sa sustento, puwedeng gano'n. Na parang nagbibigay naman, pero para doon sa girl na 'yan parang kulang pa. Merong iba sa inyo na gano'n. Meron kang kinakailangan na kung ano man yung dine-delay mo, 'wag mo nang i-delay. 'Wag mo nang i-delay kasi baka mag-cause lang 'yun ng heartbreak sa'yo, eventually. Maraming external forces around Capricorn na china-challenge yung stability mo. Puwedeng financial o puwede ding emotional stability. Pero advice is 'wag mong pansinin 'yun. Whatever you feel is kailangang baguhin, kailangang gawan ng paraan, kailangang i-address na pagbabago, do'n ka mag-focus. Kasi parang meron kang mina-manifest na bago na kailangan mong tutukan. Puwedeng may goal ka, this 2026, gusto ko end of the year, gusto ko meron akong ganitong ipon, gusto ko ng 1 million, ganyan. So, it seems like you are in the road um, to becoming a millionaire. Wow. In the process of that. Pero itong March, mukhang maraming panggulo sa paligid. Maraming panggulo sa paligid na sisira sa plano mo. Pwede din na i-interpret natin to na this March is mahahanap mo itong emotional fulfillment. Pwedeng hindi pa sa ngayon, yung iba sa inyo, hindi pa sa inyo, hindi nyo pa naramdaman yung emotional fulfillment na yan, pero you are towards that. Parang you are working on that. And this March, yung start o simula ng pagbuo ng nung emotional fulfillment na ito. Tingnan mo siya, oh, parang yayamanin siya. Intellectual. Pwedeng you are in the journey this March. Ang theme this March ay working towards emotional fulfillment. Pwedeng ganun. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng with that heartbreak here, tas yung dulo yung card pa, yung oracle advice, pwedeng yung iba sa inyo is struggling with sorry sa word, useless, a useless partner.
So, hindi niya kayo tinutulungan financially, hindi niya kayo tinutulungan sa pag-alaga ng bata, pwedeng gano'n. Tapos, ang dami pang kuda. Hindi ko alam kung sino yung maraming kuda na yan. Alam mo yun, ang nakikialam, ang dami sinasabi pero hindi naman part of rearing the child. Yung gano'n, pwedeng tsahin yan, pwedeng in-law yan. Maraming kumokontrol, nag-a-attempt kumontrol, and nakakapagod siya or masakit para kay Capricorn. So, pwedeng iba sa inyo struggling with maintaining the relationship na hindi naman na siya equal give and take. Kaya ako nasabi yun dahil ang iyong oracle advice is unconditional self-acceptance. You are in the journey towards yung emotional fulfillment kasi some of you may be in a situation na give ka lang kayo ng give, nauubos na kayo. So, what this card is telling you is when the love is no longer served at the table, it's time to stand up. Tumayo, umalis ka na doon sa table na yon. Yun yung message ng Raven na yon. Have that courage to give love towards yourself. Parang ako naman, maging selfish tayo kahit papaano. Hindi self-centered, selfish. Kasi it's okay. Parang self first. It's okay. You cannot pour from an empty cup. Kapag empty ang cup mo, hindi mo yan share sa iba. So, kailangan punuin mo muna yon. And maybe yun yung tower na ito, na reverse, na matagal mo nang sinisweep under the rug. For the longest time, you've been stretching yourself way too thin and you have plans. Marami kang plano, marami kang gustong gawin, pero sadyang nasa sandwich yan ng mga tao na nagko-control, ang daming sinasabi, ang daming dapat ganito, dapat ganyan. And it's just too much na it is causing you heartbreak or masakit sa loob. Pero ang good news niyan is with your ipon, enough ipon, you are bound to manifest something new. Pero mag-umpisa yun, ang advice sa'yo ni universe, you have to know when to leave the table. When the love is no longer served, it's time to go. Okay? So, iwan ko na yun doon, Capricorn. Salamat sa pagbisita. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye-bye.